Amen! Isang magandang hapon sa bawat isa. Batiin mo naman yung katabi mo. Magandang hapon sa'yo. Ayo. Nako, yung mga oras na to nakakaantok, no? Sino inaantok? Wah, patingin ng mata. Ay, nakakaantok yung oras na to. So ganito, no? Kapag inaantok yung katabi mo, pwede mong tapikin. No? Okay ba yon? Pag medyo inaantok. Okay? So, ayan, sige, let's start. So magandang hapon sa bawat isa. Good afternoon sa ating lahat. No? And welcome to our series break. So for this month, dahil pinag-uusapan natin is about close to you. No, tayo ngayon naman, ngayong araw na ito, last Sunday of the month. Grabe, tapos na naman ang February. No, magma-March na naman. So for our series break this month, no, ito pa rin ay patungkol pa rin o pag-uusapan pa rin natin ay love. Yan ang gusto niyo eh, no? Sabihin niyo nga love. Ayan. So pag-uusapan pa rin natin ang patungkol sa love. No, I believe kasi na hindi sapat na alam lang natin ito, kundi mas maganda na nauunawaan natin kung anong ibig sabihin nito. No? Sino nakakumpleto ngayong buwan na ito? Kumpleto ng attendance from first Sunday hanggang ngayon. Sino kumpleto ng attendance? Yun, no? Amen. Praise God sa inyong mga buhay. So, alam natin, no, kahit sa mga nakaraan nating mga pinag-uusapan o kahit sa iba pang mga alam natin personally na mahal tayo ng Diyos. Naniniwala ka ba mahal ka ng Diyos? Yeah, tanungin mo nga yung katabi mo, mahal ka ba ni Lord? Ayun. So alam natin na mahal tayo ng Diyos. No, kaya lang hindi natin talaga lubos na nauunawaan talaga at lubos na nararanasan ito. So, sabi kasi sa isang quote, if you know God loves you but don't know His love, it is just like someone who study water without drinking it. No? So, kumbaga, ulitin natin, if you know God loves you but don't know His love, it's just like someone who study water without drinking it. So parang ganito, no? Alam mong mahal ka ni Lord, pero hindi mo nararanasan, so parang wala lang din yon. So maganda na alam mo na mahal ka ng Diyos, pero nararanasan mo din yon, mas magandang experience yon. Tama ba? Kahit naman sa tao no? Kapag alam mo na mahal ka niya, no? At nararanasan mo pa yon, di ba? Solved talaga. Di ba? Kasi nararanasan mo na-experience mo. So ganun din sa pag-ibig ng Diyos sa atin. And I pray, no, panalangin ko ngayong araw na to as we end this month, no, ng February. Since February kasi talagang usapan ng pag-ibig yan No, kaya nga excited ang mga kabataan dyan Excited tayong pag-usapan yan kasi tungkol sa pag-ibig o tungkol sa pag-uusap about love. So I pray after this message, after this topic, no, itong pag-uusapan natin, na hindi lang natin basta maunawaan yung ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, kundi maranasan din natin ito. And I pray everyone, no, ma-receive natin yun, ma-experience natin yung God's love. So today, no, ngayong araw na ito, ayan, buksan natin yung ating mga Bible, kung meron kayong mga Bible dyan, kahit sa cellphone ninyo, no, sabay-sabay nating basahin yung ating passage this afternoon from Ephesians chapter 3. Verses 14 to 21. So basahin natin ito sa Filipino version or Tagalog version. No? Ang salita ng Diyos version. Okay, pwede niyo akong sundan sa pagbabasa nito. Ephesians, so Epeso, chapter 3, verses 14 to 21. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin ko kung sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso
sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway, maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kesa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. So, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Saglit tayong yumuko, tayo ay manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. God, salamat dahil patuloy mo kaming tinuturuan. At Lord, bukas po ang aming puso, ang aming isipan. Lord, continue to give us wisdom. Lord God, at patuloy na maunawaan po namin ang nais mo, ang kalooban mo sa araw na ito, maging ang iyong salita. Gamitin mo po ako, ang iyong lingkod, Panginoon, bilang vessel na ito ng word mo, Panginoon, at patuloy naming ma-apply, ma-receive, Panginoon, ang nais mo para po sa amin. Lord, salamat po sa hapon pong ito, sa iyo po namin binabalik. Mayamang papurit pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Minsan papalakpakan natin ang Diyos. Amen. So as we end this month, about love o pag-uusap about sa pag-ibig ng Diyos, mas lalo nating mauunawaan, gaano ba hindi lang pagkaunawa, hindi lang maintindihan kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kundi maranasan natin ito. So ngayon, meron akong tanong sa inyo. Ayan, the question is, do you know God's love? Alam ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba yung pag-ibig ng Diyos? Hindi. Umiling. No? Do you know God's love? Alam ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Or, ito yung isa pa, Or, do you only know God's loves you? Kumbaga, alam ba natin yung pag-ibig ng Diyos? O alam lang natin na mahal tayo ng Diyos? Kasi magkaiba yon. So dito, pinagpe-pray ito ni Paul, ni Apostle Paul, na maunawaan nating maigi, mabuti, at maranasan natin yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Kaya nga, kung sasabihin natin na we belong to God, kasi i-claim natin yun na we belong to God. Dapat, kung sinasabi natin na we belong to God, dapat nararanasan natin yung kanyang pagmamahal na umaabot sa iyo at sa akin. Sa atin. So kung sinasabi natin, anak ako ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, we belong to God, parte tayo ng pamilya ng Diyos, dapat malinaw din sa iyo na nararanasan mo din yung pag-ibig ng Diyos sa atin o sa iyo, sa ating lahat. So now, sinasabi natin that we belong to God, dapat alam pala natin yun. Dapat pala nararanasan natin yung pagmamahal na umaabot sa atin o yung pagmamahal ng Diyos na umaabot sa atin at sa iyo. So ngayong hapon pong ito, sino ang handa na sa word ng Panginoon magsabi ng Amen? So join me in our message today entitled, Love That Reaches You. Pakisabi nga po, Love That Reaches You. Love that reaches you. So now, yung question natin, ano ba talaga yung pagmamahal sa atin ng Panginoon? Ano ba talaga yung pagmamahal sa atin ng Panginoon? Kasi alam natin, mahal tayo ng Diyos, pero gaano kalalim yung pagkakaalam natin na mahal tayo ng Diyos, ng ating Panginoon? Ano ba yung pwede kong maranasan sa pagmamahal ni Jesus sa akin? Kasi take note, magkaiba yung pagmamahal na pwedeng ialok sa atin ng mundo at yung pagmamahal na meron ang Diyos sa atin. So ngayon, mas lalong papalalimin pa natin yung pagkakaunawa natin pagdating sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So now, verse 18. Sabi diyan,
Basahin natin sa New Living Translation. No? And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. So, ano ba yung pwede kong maranasan? Ano ba yung pwede nating maranasan sa pagmamahal ni Jesus sa atin? Unang-una is God's love is so wide. Pakisabi nga po, wide. Amen. Gising pa ba kayo? Okay. O again kapag medyo nakakatulog o inaantok-antok yung katabi, pwede niyong tapikin ng gano'n. Okay ba yun? Huwag niyo namang alugin. Inalog. Ayan. So, God's love is so wide. No? Sabi po dyan, and may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. God's love is so wide that it is wide enough to embrace the world. Grabe yun. No? Ulitin ko, no? God's love is so wide that it is wide enough to embrace the world. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak. No, hindi lang to abot hanggang kanto sa kabila. No? Pag-ibig ng Diyos, no, hindi siya hanggang nabotas lang o hanggang tansa lang. Hindi lang siya pang nabotas at malabon. No, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak, no? Na kaya niyang yakapin buong mundo, buong pagkatao mo. Wow, grabe naman 'yan. No? Buong ikaw, no? Buong tayo, lahat tayo. So ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak. Sometimes, no, ito minsan sa buhay natin, aminin natin o hindi, ang katotohanan, may pinipili lang tayo na mahalin. Tignan mo nga yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Naku, naiinis ako dyan eh. Lagi yung ganito, lagi yung ganito. Ay, Hindi, di ba? Totoo yun eh. Ang katotohanan, may mga pinipili lang tayo na tao na gusto nating mahalin. Tama ba? Kasi may mga tao tayong kinaiinisan. Sino dito may kaaway ngayon? Ay, nag-name drop. No? Pero totoo yun, no? Ang katotohanan, meron tayong mga pinipili lang, no? Na mga tao na mamahalin. So, hindi minsan madalas pa nga, hindi minsan, madalas, no? Pinipili lang natin yung mga taong gusto nating mahalin. We love certain people, pero take note of this, listen to this. Young people, we love certain people, may mga pili lang tayo na minamahal. But God loves everybody. Kabilang yung katabi mo ngayon. Kabilang pati yung kaaway mo ngayon. No, mahal ng Diyos. Kahit yung kaaway mo, kaaway ko, o kaaway ng lahat. No, mahal yan ni Lord. God loves everybody. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka pala ni Lord. Mahal tayo ni Lord. No, na kahit minsan, no, kahit mga pili lang yung tao na minamahal natin, pero ang katotohanan, everybody, o lahat tayo, everyone, no, mahal tayo ng Diyos. May iba't ibang uri ng tao na mamahalin tayo. No, pero hindi lahat kaya nating mahalin. No, kaya nga, minsan, di ba, o madalas, no, may mga nakakaaway tayo. No? May mga hindi tayo nakakasundo. No, hindi natin kayang mahalin kasi iba ng perspective sa buhay, iba ng pananaw. No, nandyan pa po ba kayo? Nandyan pa, nakikinig pa? Ayan. So, hindi lahat kaya nating mahalin. But I want you to remember this. Listen to this, church. No? Ano man ang itsura mo, wag mo nang tignan yung katabi mo. Ano man ang itsura mo, ganun. Ano man ang itsura mo, ano man ang katayuan mo sa buhay, ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang sitwasyon mo ngayon, mahal ka ni Jesus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Amen? So kahit anong lahi, no? Kahit anong itsura mo, no? Kahit anong sinasabi ng maraming tao about sa'yo, sa pagkatao mo, physical, emotional, mental, spiritual, no? Ano man ang itsura po natin, ano man ang katayuan natin sa buhay, mahal ka
ni Jesus. Amen. Ayun yung no? Kung tayo kinikilig sa mga sinasabi o mga words, no, na mga naririnig natin sa mga taong mahal natin, mas nakakakilig sa totoo lang, no? Yung sinasabi na ni Lord na mahal kita, anak. No? So, isipin mo ngayon. Sige, ganito. Isipin mo ngayon kung sino yung mga taong pinakaayaw mo. Isipin mo ngayon, inisip talaga, no? Isipin mo ngayon kung sino yung mga taong kinaiinisan mo. Sige, isipin nyo ngayon. Naku, unang-una sa listahan si ano. Ay, naku, unang-una sa listahan si ano kasi nakakainis talaga. Ay, yung ugali niya nakakainis, no? Pero gusto kong sabihin sa'yo, yung tao na nasa utak mo ngayon, na nasa isip mo ngayon, na naiinis ka, na pinakaayaw mo, gusto kong sabihin sa'yo na yung taong yan, no, na kinaiinisan mo at ayaw mo, mahal na mahal yan ni Jesus. Hindi mo man yan mahal, pero mahal yan ni Jesus. Amen. Wow. Grabe naman, lakas ng conviction talaga. Amen. No? Kasi, ang totoo, wala kasing pinipili ang Diyos pagdating sa pagmamahal. No? Walang pinipili ang Diyos pagdating sa pagmamahal. Anong uri man yan? No? Ano man ang lahi niyan? Gusto kong malaman mo na mahal yan ng Panginoon. Kaya kahit nakaayawan mo siya, pipiliin pa rin siya ng Diyos. Kasi namatay si Jesus, no? Namatay si Jesus sa krus, no? Dahil mahal niya ang mga makasalanan. And we all know that tayo ay makasalanan. Sino dito ang walang kasalanan? Magtaas ng kamay. Lahat tayo dito ay makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. So meaning, no, katulad mo, katulad ko na makasalanan, no, namatay si Jesus sa krus para sa atin. No, at hindi niya inayawan yung mga tao na ito. Kaya yung sinasabi ko kanina, no, isipin niyo kung sino yung mga ayaw ninyong tao. Yung mga kinaiinisan niyong tao. Pero pinipili pa rin sila ng Diyos. Kasi makasalanan din naman sila, kagaya natin. So He loved these people even if they had bad behaviors. Kahit na ang sama-sama ng ugali ng katabi mo. Diba? Kahit na sobrang sama ng ugali, pangit ng personality, pangit ng behavior, no? Pero ang totoo, no, He loves these people. He loves these people. Mahal ng Diyos yung mga taong ito. Ganito kalawak yung pag-ibig ng Diyos. Pansinin ninyo, kahit na ang papangit ng ugali o ganito yung ugali, o kahit physical, no? Itsura man yan o lahi, no, dahil sa sobrang lawak ng pag-ibig ng Diyos, no, sa atin, kaya niyang unawain ang pangit mong ugali, no, kahit naman tayo no, kaya niyang unawain yung nakaraan mo, kaya niyang yakapin maging sino ka man. Parang kanta po yun maging sino ka man. Sino rito, mahal mo lang ang isang tao kapag may nakukuha ka sa kanya? Ooh. Sino dito, mahal mo lang ang isang tao kapag nililibre ka? Wow. Talaga naman. O sino rito, mahal mo lang ang isang tao dahil sa itsura niya? Ano, pwedeng sa physical, no, kaya natin mahal lang isang tao o meron tayong nakukuhang benepisyo or benefit doon. No? Pero tandaan mo si Jesus, ang Panginoong Jesus, kahit ano man ang itsura mo, kaya niyang mamatay para sa'yo. Kaya niyang magpapako sa krus dahil mahal niya tayo. Amen ba? No? Kaya yung pagkapako ng Panginoong Yesus sa krus, hindi siya para sa piling mga tao. Para yon sa ating lahat. Kahit tignan mo yung katabi mo. No? Ano man lahi niyan, ano man itsura niyan. Sige nga, titigan mo nga yan. No? Kahit ano man ang estado natin sa buhay, ano man ang nakaraan natin, tayo ay parte doon sa napakalawak na pag-ibig ng Diyos sa atin. So sabi nga sa isang libro, no, sa isang book ni Charles Stanley, a person who genuinely
love another person unconditionally, wants the best for that person at all times. No, likewise, no, kagaya rin ng Diyos. God wants the best for us. God wants the best for us. Ayaw niyang may mangyari sa ating hindi maganda. No? Kaya concern ni Lord yung pag-aaral mo. Concern ni Lord yung pamilya mo. Concern ni Lord yung relationship mo sa family mo. At concern din ni Lord, maniwala kayo kahit yung love life mo. Di ba? No? So, ayaw kasi ng Diyos na may hindi mangyaring hindi maganda sa atin. Kaya naman from now on, no, young people, church, nawa, maintindihan natin kung gaano kalawak yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ano man yung naging kasalanan natin, ano man yung naging pagkakamali natin sa buhay, gusto kong malaman mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Mahal tayo ni Jesus. Amen? So, God's love is so wide. Pangalawa, sabi doon, in verse 18 pa rin, no? And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Pangalawa, no? Ano ba yung pwede kong maranasan? Ano ba yung pwede nating maranasan sa pagmamahal ni Jesus sa atin? Unang-una is God's love is so wide. Pangalawa is God's love is so long. Amen? God's love is so long that it is long enough to last forever. Amen? Sino dito naghahanap ng forever? Sino dito naghahanap ng forever niya? No? God's love is so long that it is long enough, no, napakahaba, that it could last to forever. No? Kasi, ito, young people, no, maraming mga tao, kaya kaya lang tayong mahalin within 3 months. Panandalian lang. No? Maraming mga tao, kaya lang tayong mahalin, minsan, umaabot lang ng weeks. Diba? Umaabot lang ng weeks yung pagmamahal sa atin. No? Pero yung pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi yan nawawala. Amen? Hindi na-expire. No? Kung yung love ng mundo o yung ibig sabihin ng love, no, mula sa mundo, na-expire. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin, eternal. Amen? Hindi yan na-expire. No? Hindi yan, ang tawag doon, yung sa mga pagkain, consume before, best before. No? Hindi yan ganon, hindi siya na-expire, kundi ito ay eternal. No? Sabi nga ni Charles Spurgeon, no, it is so long that your old age cannot wear it out, so long that your continual tribulations cannot exhaust it. Your successive temptation shall not drain it dry. Like eternity itself, it knows no bounds. No, the love of God doesn't have time reference. The love of God doesn't have a time reference. Ang Diyos na nagmahal noon, ngayon at hanggang sa hinaharap ay siya pa ring Diyos na magbibigay ng kanyang pag-ibig sa lahat. Kaya nga, simula pa kanina, no, sinasabi natin, kahit anong itsura natin, anong estado natin sa buhay, mahal tayo ng Diyos. Mahal ni Lord kahit yung kinaiinisan natin. O kahit yung mga taong hindi ka mahal-mahal, mahal yan ni Lord. Amen? Kasi church, no, young people, no, maniwala ka, no? Yung mga forever nyo ngayon, sino niyo may mga forever ngayon? No, mami na kayo. Hindi. No? Kahit yung mga jowa nyo pa ngayon, no, mawawala yung pag-ibig niyan sa inyo. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi mawawala. Amen? So, ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan mawawala. Lahat malalaos. Jowa reveal naman daw. So, lahat malalaos. No? Pero hindi ang pag-ibig ng Diyos. Amen? So, parang lahat, no? Lahat mauuna ng mamatay, no? Lahat mauuna munang mamatay pero hindi ang pagmamahal ng Panginoon. Amen?
Hindi namamatay, hindi na expire ang pag-ibig ng Diyos. Habang buhay ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Diba? Kung gaano ka lawak yung pag-ibig ng Diyos, ganun din kahaba. It can last to forever. Ang pag-ibig ni Jesus, hindi lang siya every Sunday, no? Ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, hindi lang siya every Sunday, kundi from Sunday to Saturday, 24/7. Wala yung business hours, no? Parang ano lang, 8 to 5 lang yung pagmamahal ng Diyos. Hindi, walang ganun. No? Hindi lang, walang holidays, no? Walang holidays, walang bakasyon sa pagmamahal ng Diyos, no? Kundi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay 24/7. Amen? God's love is so long that it also means that God's love doesn't give up. Kung maraming tao sumuko na sa'yo, maraming tao madaling sumuko, no? Sa pagmamahal o sa kung sino tayo. Pero maniwala po tayo, dahil eternal ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya sumusuko agad. No? Kung sinukuan ka na ng maraming tao, si Lord hindi ka susukuan. Amen? So hindi naman ito katulad nung manliligaw mo. Ngay. Hindi naman ito katulad nung manliligaw mo, na parang isang sa messenger, no? Tatawag, ganyan, o ring ng ring. Tapos kapag nawala, di ba, kasi nainip, no? I-end call lang din. No? No? Kasi ang tagal sumagot. No? Pero ibahin mo ang pagmamahal ni Lord sa atin. Ibahin niyo ang pagmamahal ni Lord sa atin. Magpapatuloy pa rin yan, no? Sa pagring, pagtawag, kahit hindi mo sagutin dahil ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi ka susukuan. Amen. Kung marami nang sumuko sa atin, no, kung sino-sino naman ang sumuko sa atin, si Lord, hindi tayo susukuan. Amen. Maybe some of us, no, matagal nang inaayawan, no, tinatakbuhan, no, inaayawan si Lord. Pero maniwala po kayo, be thankful dahil hindi natapos ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Dahil andito ka ngayon at nakikinig. No? At may mga taong ginamit din si Lord. Salamat din sa mga buhay, no, nang ginamit ni Lord para makasama ka ngayon, no, para makilala mo siya kasi hindi nagsasawa ang Diyos na habulin ka. Amen? No, hindi siya nagsasawang mahalin ka. Kaya nandito ka ngayon at nakikinig. Kasi His love is more enduring than any battery. No, ulitin ko yon. His love is more enduring than any battery. Ang battery nauubos, tama? Diba? Pero ang pagmamahal ng Panginoon, hindi nauubos. Kahit sabihin nyo pang rechargeable na battery, nauubos pa rin, di ba? Kasi charge. Pero, no, ang pagmamahal ng Panginoon, hindi yan nauubos. Remember, God's love is so wide that it embraces everyone, and God's love is so long that it will never let us go. No, kasi kung naghahanap tayo ng pagmamahal na magla-last forever, no, kay Lord na tayo kasi it can last forever. Amen. Pangatlo, verse 18 pa din, no? And may you have the power to understand as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. So ano ba yung pwede nating maranasan sa pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin? Unang-una, no, God's love is so wide. Pangalawa, God's love is so long. Pangatlo is God's love is so high. Pakisabi nga po, high. High. Hindi, high. High. So, kung ang lawak ng pagmamahal ng Panginoon, it encompasses mankind throughout the day. At ang length ng pagmamahal ng Diyos ay eternity to eternity, the height of Christ's love for us can only mean that it reaches us all the way to heaven. No, ganito kataas yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Noon tinanggap mo si Jesus, ikaw ay naging anak ng Diyos. Sabi doon in John 1:12,
Ayan. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. At dahil tayo ay anak na ng Diyos, no, ibig sabihin, sa kaharian ng iyong Ama, makakapasok ka. No? So sa tindi ng pagmamahal ng Panginoon, dadalhin niya tayo sa langit sa kanyang pagbabalik. Sino dito excited na bumalik si Lord? No? Excited na dumating sa pagdating ng Panginoon. No, maraming tao kasi no, sa sobrang pagmamahal sa atin, no? Maraming mga tao sa sobrang pagmamahal sa atin, parang sa ibang hay tayo dinadala. No? Oh, parang, uy, mahal kita, ganyan. Tara, ano tayo? Ko parang ibang ano yun, no? Sa iba tayo dinadala. Mahal kita, tara, inom tayo. Uy, patay. No? Parang sa ibang hay ka dinadala, no? Pero, no, ibang hay yung, kung iba man yung hay na dala ng mundo, no, maniwala kayo, ibang hay, no? Mahahay ka talaga sa pagmamahal ng Lord sa atin. Amen? Kasi remember that the love of Christ wasn't sufficient only to forgive our sins, but also to set us back to the path of godly living. No, gusto niya makasama ka sa kanyang kaharian. No? Dapat nga ang mindset natin, no, hindi tayo taga dito, tayo ay taga langit. Amen? Ang mindset natin, tayo ay taga langit. Hindi tayo dapat sumusunod sa galaw ng mundo, kundi dapat yung mindset natin, perspective natin, yung galaw natin, dapat makalangit. Amen? So, gusto kasi ng Diyos, no, na makasama tayo sa kanyang kaharian. Ayaw ni Lord na nararanasan mo yung pagmamahal niya, pero yung benefits, no, hindi mo nararanasan. Gusto ni Lord na maranasan mo yung mga benepisyo din, no, ng pagmamahal na meron siya. Ang point ko lang naman dito is, no, God's love is so high na kaya ka nitong dalhin sa langit. Naranasan nyo na ba yung taong mahal nyo ay di ka man lang madala sa bahay? Daming doon reactions doon Buhay na buhay talaga kayo no? Di ba? Yung iba naman, literal, binahay na talaga. Wag ganon. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Diba? Yung ito pa, no? Yung ayaw man lang ipahawak yung cellphone sa'yo. Kasi bakit? Baka may natatago. Nako. Aminin na natin, no, na minsan ganito tayo. Na mahal na natin ang isang tao, pero yung nararanasan mong ganda sa buhay, ayaw mo namang i-share sa kanya. So, si Lord, hindi ganito. No? Si Lord hindi ganito. Kung anong meron si Lord sa langit, gusto niya, maranasan mo din ito. Gusto ni Lord na maranasan natin yung pagpapala, no, na ibibigay niya sa atin. God's love is so high na gusto kanyang makasama sa kanyang kaharian sa langit. No, gusto ni Lord na maranasan natin, no, na ito yung uri ng pagmamahal na gusto niya maranasan kung ano yung meron siya. No, kung ano yung mga benepisyo na meron at nararanasan dapat natin. So tayo, sinasabi natin, we belong to God, tayo ay anak ng Diyos. So dapat, no, nararanasan natin o may benepisyo tayong ganito. Nararanasan natin yung pagpapala, no? Yung breakthrough sa buhay natin, nararanasan natin itong lahat. So gusto ni Lord na makaabot hanggang langit, no? Yung itong pagmamahal niya sa atin, no? God's love is so high, no? Na gusto niyang makasama tayo sa kanyang kaharian sa langit. So mindset dapat natin, no, tayo ay taga-langit. Tayo ay taga-langit, hindi tayo taga dito. So dapat ang isip natin, spirito natin, puso natin, galaw natin, ito ay panlangit. Amen? And lastly, yes, last na.
Ayan. So, pang-apat, no? And last. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. So, pang-apat, no? Paano ba natin, no? Ano ba yung mga pwede nating maranasan sa pagmamahal ni Jesus sa atin? Unang-una, no? God's love is so wide. Pangalawa, God's love is so. Pangatlo, God's love is so high. And lastly, God's love is so deep. Sabi nyo nga po, deep. God's love is so deep that it is deep enough to penetrate the deepest and remotest part of our life. No, honestly, no, may mga bagay kang hindi mo kayang sabihin sa magulang mo. Sino dito close sa magulang? Yung lahat talaga ng nangyayari sa buhay niya, sinasabi niya sa parents niya, sa magulang. No? Pero ang katotohanan yon, hindi lahat ng kwento natin o nangyayari sa atin, nasasabi natin sa magulang natin. Tama ba? Diba? Hindi lahat nasasabi natin sa kaibigan natin. Tama ba? Hindi lahat nasasabi mo sa leader mo. Diba? Mamaya nga may tinatago ka pa eh. Ay. No? Hindi lahat nasasabi mo kay pastor. Pero, ito din yung katotohanan. May mga bagay na kaya naman natin itong sabihin sa Diyos. No, hindi man natin masabi kay pastor, kay leader, sa magulang natin, sa kaibigan natin. Pero, yung kapag meron tayong, yung may nagmumuni-muni tayo, di ba, nasasabi natin sa ating Diyos. No, bakit? Because of the fear of rejection. Kasi kaya hindi mo siya sinasabi sa magulang mo kasi baka talakan ka lang. Di ba? Kaya hindi mo nasasabi sa kaibigan mo kasi baka ma-judge ka. Kaya hindi mo nasasabi kay leader kasi baka pagalitan ka. Kaya hindi mo nasasabi kay pastor kasi baka i-disciplinary action ka. No, baka kasi yun yung takot natin, fear of rejection. Kaya hindi natin siya nasasabi sa ibang tao, no? Pero no, ang pagmamahal ni Lord sa atin ay napakalalim. No, na kahit ano man ang meron diyan, sa kasulok-sulukan ng puso mo na hindi mo kayang banggitin, alam niyo ba na alam ni Lord 'yan at tanggap ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, tanggap ka ni Lord. No, hindi man ito nakikita ng tao kasi nga our fear of rejection, yung fear natin na ma-judge tayo, no, baka sabihin, ay, ganyan ka pala, ay, may ganito ka pala. No. So, our fear of rejection. So, kung di natin masabi, no, sa kahit na sinong tao sa paligid natin, nasasabi natin, no, kahit papaano, sa ating Diyos. Pero walang judgment si Lord. No, walang judgment, hindi ka i-judge, hindi ka i-reject ni Lord, no? Kasi tanggap ka ni Lord. The depth of God's love not only refers to the fact that it is solid and real, but it is also reaches to deepest parts of our being. Maybe, yung ilan sa atin, maybe some of you, may mga bagay kang tinatago deep inside, no, na hindi namin alam. No, ako, hindi ko naman kayo lahat kilala, hindi ko lahat alam yung kwento ninyo. No, kahit yung mga kaibigan ninyo or yung mga taong nasa paligid ninyo, hindi naman nila alam kung ano talaga yung nasa loob ng puso mo. Maybe, yung katabi mo, no, or may kakilala ka na pangiti-ngiti lang, pero deep inside, broken pala. Ay. Diba? Pangiti-ngiti lang yan, pero hindi pala okay. Yung bigla-bigla na lang magbe-breakdown, iiyak. Ay. Diba? Diba? Pangiti-ngiti lang. Pwedeng yung katabi natin o yung kakilala natin, pero deep inside pala, no? They are broken. No? Deepest part ng puso nila, no? Nasasaktan pala sila, broken pala sila. No, may nakakaranas ng sakit ngayon na hindi mo masabi sa ibang tao, no? Kahit sa nanay o tatay mo, no, kahit sa kaibigan, no? So the deepest part of yourself, of your heart, no, ng puso natin, alam ni Lord 'yan at nauunawaan ka ni Lord.
Amen? There are places sa buhay natin na hindi natin masabi sa ibang tao, pero ang Diyos, maniwala ka na uunawaan ka niya. Amen? God's love is so wide, no? Na that embraces everyone, no? Kaya kanyang yakapin dahil sobrang lawak ng pag-ibig niya. It is so long lasting that it will never let us go. Amen? It is so of such a high quality that it will never let us down, and it is solid enough to bank your life on and deep enough to meet your deepest needs. So ganun kalalim yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, no? Rooted 'yan. Amen. Hindi basta-basta mabubunot. Amen. Hindi basta-basta mawawala. Hindi basta-basta mabubuwal. Kagaya nga nung sabi ko kanina, kung yung love na nakikita natin, o nakikita, o pwedeng nararanasan natin na love mula sa mundo, maniwala kayo, ibang-iba yung love na meron sa mundo, sa love na kayang ibigay at i-offer sa atin ng Diyos. So as I end, no, ano bang pwede nating maranasan, no, sa pagmamahal ni Jesus? Unang-una, God's love is so wide, no? Wide enough to embrace the world. No? Kaya niyang yakapin maging sino ka man. Kaya kanyang yakapin maging sino ka man. God's love is so long enough to last forever. No? Na sobrang haba ng kanyang pagmamahal sa atin na it can long last, no? Forever siya. At yung pag-ibig na meron sa mundo, pwedeng mawala, pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi mawawala yun. Pangatlo, God's love is so high enough to take the sinners to heaven. We are all sinners, di ba? Tayong lahat ay makasalanan. Pero yung benepisyo nito, ito yung sobrang nakaka-amaze kay Lord kasi ayaw niya o gusto niya na iparanas ito sa atin. Yung benepisyo, no, na tayo bilang anak niya, tayo bilang parte, no, ng kaharian ng Diyos. Gusto niya na maranasan natin ito hanggang langit. Kung dito pinagpapala tayo ng Diyos, no, kasi dahil sa pagmamahal niya, through His grace, through His mercy, through His love, nais din ng Diyos na hindi lang hanggang dito, through flesh o sa mundo natin nararanasan yung benepisyo na ito, kundi hanggang kalangitan. No? And lastly, God's love is so deep. Deep enough to penetrate the deepest part of our lives. No, kanina, nabanggit ko din na I pray o panalangin ko na hindi lang natin siya basta alam o hindi lang natin siya basta maunawaan, yung pagmamahal ng Diyos, kundi panalangin ko. No, personally, I pray, bawat isa sa atin, hindi lang natin siya maunawaan, kundi maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. No? Alam niyo, sa lalim ng pagmamahal ng Diyos, minsan parang hindi natin maintindihan paano kumikilos si Lord, paano niya ino-orchestrate lahat sa buhay natin. Pero ang katotohanan lang din, at ito yung sure, no? Na yung pagmamahal ng Diyos, ginagawa niya, hindi man natin maintindihan minsan, pero laging para sa atin yon, para sa ikabubuti at ikagaganda ng ating buhay. And as I end, no, sabi doon sa verse 19, may you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully, no, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So nais ng Diyos na maranasan mo yung pagmamahal niya sa'yo. No, hindi 10%, no, hindi din 50%. Kundi gusto ni Lord na maranasan natin yung fullness ng pagmamahal niya para sa'yo.
Madalas kasi sa atin, no, kung kani-kanino natin hinahanap, no, yung pagmamahal, no? At yun yung katotohanan. Dahil sa gusto nating belong tayo, gusto natin parte tayo ng circle na to, no? Kaya ginagawa natin, sumasabay tayo sa kung ano yung galaw ng mundo. O hinahanap natin yung pagmamahal na galing sa mundo. Kaya hindi natin nararanasan fully, no, yung pagmamahal ng Diyos. Kasi 50% lang yung binibigay mo, no? 30%, 50%, hindi fully. Pero nawa, no, sa oras na to, kaya sa oras na to, no, tayo ay lalapit sa Panginoon, no? Isusurrender natin yung fully, no, na pagtitiwala natin na this love na nanggagaling sa Diyos, no, para nang sa ganun, maranasan natin fully din, no? Maranasan din natin 100% or more than pa, no, yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa oras na to, lalapit tayo sa Panginoong Hesus, no, gusto natin na maranasan yung kanyang malawak, mahaba, mataas at malalim na pagmamahal para sa atin. Sino dito yung nagnanais o gusto na maranasan yung ganong klaseng pagmamahal mula sa Diyos? Magsabi ng amen. Sige, tayong lahat ay tumayo. Halapit tayo sa Panginoong Hesus. No, pwedeng itong mga nakaraang taon, araw, no, pwedeng mga nakaraang buwan, no? Parang meron tayo, yun nga, alam natin mahal tayo ni Lord, no? Alam natin mahal tayo ni Lord, pero tunay ba nating nararanasan 100% yung pagmamahal na galing sa Diyos? No? Kasi ito yung nais ni Lord para sa atin. And maybe some of you, no, maybe some of you, yun nga, kagaya nung sabi ko kanina, na baka hinahanap natin yung pag-ibig kasi na mula sa mundo. Baka kasi hinahanap natin pwedeng sa tao, sa ibang bagay, o sa maraming sitwasyon sa buhay natin na maa-accept tayo. Pero maniwala ka, kagaya din ng sinabi ko kanina, at ito ay galing din, no? At gustong ipaintindi sa atin, ipaunawa sa atin ng Biblia, ipaunawa sa atin ng Diyos, na kahit anuman, no? Anuman yung nakaraan natin, anuman yung uri ng sitwasyon na meron tayo, anuman yung itsura natin, anuman yung naranasan natin before, o nitong mga nakaraang araw, nais ng Diyos, no? Nais ng Diyos na maunawaan natin na siya, tanggap niya tayo, no? At maranasan natin kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos, gaano kahaba yung pag-ibig ng Diyos, gaano kataas yung pag-ibig ng Diyos sa atin, at kung gaano kalalim yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Minsan di natin maunawaan, no? Minsan di natin maintindihan, di natin magets ano ba yung nais ng Diyos sa atin. Pero if we are fully surrender our lives, kumbaga, yung pareho na tayo o yung isip natin, no, ready tayo na maunawaan palalo ng mas malalim si Lord. Hindi lang yung kilala lang natin siya, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa Kanya. So, sige, tayo ay lumapit sa Diyos, lumapit sa Panginoong Hesus ngayong hapon na ito. As we end this month, no, patungkol sa usapan natin o pag-uusap natin about love, no? May we end this month na alam natin deeply, alam natin ng mas malalim at nauunawaan natin kung ano yung tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano bang klase ito? Ano ba yung nais ng Diyos na maranasan natin na pagmamahal? Let us seek the Lord sa oras na ito. Hanapin natin
at asamin natin na maranasan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. And it is a choice, young people. It is a choice. Kung nanaisin mo, kung gugustuhin mo na maranasan fully, 100%, gusto mong maranasan yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, sa buhay mo, it is a choice. It is your choice. It is your decision. Ito ay isang desisyon na naniniwala ako, if you decide, you surrender your life 100% to the Lord, naniniwala ako, I believe, 100% din at more than pa na mararanasan natin may pag-ibig ng Diyos at pagmamahal niya sa atin. Can we sing this song, itong awitin na ito, as a prayer, as our symbolizes, or this song symbolizes our life surrendering to the Lord, our heart surrendering to the Lord. Yes, God. Seek the Lord right now. Sit at your feet, Hallelujah. drink from the cup in your hands, lay back against you and break. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'll melt in your peace, it's overwhelming. Sit at your feet, drink from the cup in your Come on, young people. lay back against Seek the Lord right now. Surrender your life, your heart to the Lord. Surrender it fully. This love is so deep. Hanapin mo, asamin mo, 100% asamin mo yung pagmamahal na nanggagaling sa Diyos. Asamin mo yung pagmamahal na ito na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Lord, we surrender our lives to you. We surrender our heart fully to you, Lord God. Lord, sa oras na ito, handa kami, Panginoon, na Lord, na isurrender, isacrifice kung ano man yung pagmamahal na inaasam namin dito sa mundo at aasamin namin, Panginoon, na naisin namin na maranasan yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'll melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'll melt in your peace, it's overwhelming. Hallelujah. Sa oras na ito, can we just worship the Lord? Patuloy nating itaas yung ating mga buhay at ipagkatiwalang yung ating mga buhay sa ating Panginoong Yesus. Lord, sa oras na ito, you know the desires of our hearts. You know our situations. Alam mo po yung kalagayan po namin. Lord, you know yung kalagayan ng aming puso. Alam mo po yung kalagayan ng aming espiritu sa mga oras na ito. Lord, if may mga pagkakataon po o sitwasyon sa buhay po namin, Lord, na pinili po naming hanapin yung pagmamahal mula sa mundo. Lord, sa oras na ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa iyo. Lord, kung nagkaroon ng pagkakataon na
Mas naniwala kami sa assurance na meron ng mundo. Lord, patawarin mo po kami sa mga bagay po na ito. Lord, starting today, Panginoon, we are fully committing our lives, our hearts to you. Lord, ikaw na pong bahala sa puso po namin. Lord, I pray each and every one, lahat ng mga nandito, every young people na nandito, Lord, I pray for each and every one of them, Panginoon. Lord, alam mo po yung estado ng kanilang buhay. Alam mo po yung state o estado ng kanilang puso. Lord, alam mo po yung estado ng kanila pong espiritu sa mga oras na ito. Lord, if you find their heart, their spirits, their lives, Panginoon, na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan, Lord, I continue to pray, continue to heal, Panginoon. Patuloy mong pagalingin yung puso na meron po sila, Panginoon. Lord, as we continue our journey, serving you, Lord, as we continue to follow your lead, as your servant, Panginoon. Lord, sa patuloy naming pagsunod sa iyo, Lord, dalangin po namin. Dalangin ko po ang bawat isa. Sa patuloy naming pagsunod sa iyo, O Diyos, patuloy naming makita pa ng mas malinaw at mas malalim pa, O Diyos, kung gaano kalalim, kalawak ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, makita po namin, Panginoon. Makita po naming malinaw kung ano po ang kalooban mo po para po sa amin. Lord, I pray for these young people. Lord, alam mo po, Panginoon, ang kanila pong nararanasan, Panginoon. Lord, continue to heal them, continue to bless them, Panginoon. At gamitin mo po, Panginoon, gamitin mo po ang kanila pong buhay as a living testimony of how your love is so wide, so long, so deep, so high, Panginoon, na sa kanilang buhay, maranasan po nila ito, Panginoon. Lord, salamat po sa word mo. Salamat po sa mga salita mo na natanggap po namin sa hapon pong ito. Lord, thank you for reminding us ng bawat isa po sa amin. Sa kabila po ng aming pong sitwasyon, sa kabila po ng aming pong naranasan, sa kabila po ng aming pong kasalanan, Lord, thank you for reminding us na meron kaming Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. And thank you, Lord God. Salamat po. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa napakalawak na pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa hapon pong ito. And Lord, as we end this month, Lord God, dalangin ko po, patuloy po naming dalangin, Panginoon, na makita po namin the fullness of your love for us, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy ko pong dalangin ng bawat isa, makita po namin yung tibok ng puso mo, Panginoon, at masundan po namin ito. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa. Bless this ministry. Bless these young people. Bless our leaders. Bless this church, Panginoon. Bless us abundantly, Panginoon. Maranasan po namin yung breakthroughs upon breakthroughs, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga salita mo. Salamat po sa hapon na ito, Lord. Thank you and we love you, Jesus. We love you. We love you, Holy Spirit. Salamat po sa araw na ito. We appreciate your presence, O God. We appreciate and we acknowledge your presence, the Holy Spirit. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Mahal ka po namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat sa pag-ibig mo. Sa'yo po namin binabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa.